Sa mahigit 200 taong walang awang pinagbabaril sa lugar na to, isang bata lang ang nakaligtas. At nakwento pa niya kung anong nangyari sa isa sa pinakamalalang massacre dito sa Pilipinas. Story time. Nandito ako ngayon sa Banga Aklan. Mukhang payapa lang yung lugar, pero 82 years ago, daang-daang Pilipino ang binawian ng buhay sa crossing na to. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung hindi nyo pa ako pina-follow i-follow nyo na ako. Isang linggo bago ang October 21, 1942, nalaman ng mga tao dito sa Banga Aklan na may darating na bisita galing sa Japan, mga sundalong Hapon. Ang tawag sa mga taga-Banga ay mga Banganhon, at dahil likas silang hospitable, pinano nila na salubungin ng mga kalalakihan ang mga bisitang sundalo dito sa crossing na to. Hindi naman nila alam na masama pala yung intensyon ng mga bisita. Noong 7 AM, mga 300 katao yung dumating sa crossing. Pero pinapunta yung mga 100 doon sa katabing baryo para maging advance welcoming party. Nung mga bandang 9:30, may dumating sa crossing para ibalita sa mga nandun na pinagbabaril daw yung 100 na naging advance party. Pero tinawanan lang siya ng mga tao at hindi pinaniwalaan. Dumating yung mga sundalong Hapon sa crossing ng Banga mga bandang 10:30 ng umaga. Tapos pinatawag ang lahat. Tinanong sila kung meron daw ba silang baril sa mga bahay nila. Merong isang lalaki na nagtaas ng kamay. Pinatawag siya sa harapan. Sumama pa yung anak niya doon. Kaya maya, bigla silang tinali ng mga Hapon. Nakakutob yung isang lalaki. Kaya ang ginawa niya, umalis siya sa upuan niya, tapos tumakas. Pero pinagbabaril siya ng mga sundalo. Sobrang bilis ng mga pangyayari at maya-maya pinagbabaril na ang lahat ng Banganhon na nandoon. May isang 8 years old na bata na ang pangalan ay Edgar. Bigla siyang yinakap ng tatay niya para sanggain yung mga bala. Tinakripisyo ng tatay yung sarili niya para mabuhay yung anak niya. Umigot yung Hapon para siguraduhin na patay ang lahat ng nandoon. Nakita nila na buhay pa si Edgar. Sinaksak nila si Edgar, pero matalino si Edgar. Nagpanggap siyang patay hanggang makaalis yung mga Hapon. At nung umalis na yung mga Hapon, tumayo si Edgar at pinilit niyang umuwi para sabihin sa nanay niya at sa mga tao kung ano yung nangyari. At doon nakita ng mga tao na sobrang daming bangkay sa crossing na to. Tuwing gabi, sobrang daming ibon ang nakaupo sa mga wires na to. Siguro nagluluksa pa rin sila sa pagkamatay ng daang-daang Banganhon dito.